Una na pong sinabi natong si Badoy na yung kanyang pagiging guilty at siya ay na-penalize nga ng 38,000, 30,000, anyway, kung ano man yan. Yun daw ay panalo niya. Actually, dinamay pa niya ang mga kababayan natin. Yun daw ay panalo natin. Ayan na naman kayo. Yung parang katulad ng sinabi ni Kibuloy na sana daw ay makiisa ang taong bayan sa kanya sa paglaban sa katotohanan. Take note, paglaban sa katotohanan. Ano po ba ang katotohanan? Talaga lang. Eto rin minsan nakakapuno na rin etong mga kababayan natin na kung titignan mo, minsan na may matitino, may mga dunong at pinag-aralan, pero naniniwala yung ilang kababayan natin sa mga katulad ni Badoy at sa mga katulad ni Kibuloy. Sila rin partly, talagang malaking problema yung mga kababayan natin na madaling mauto at mapaniwala. So ayan, etong si Badoy, ulitin ko sabi niya, we won. Sabi niya, panalo niya daw yon dahil gusto nga daw siya talagang ipakulong ng CPP, NPA, NDF. Sabi ko naman, siguro naman hindi ka pakikialaman. Baka sabihin nga nila, who you? Etong mga to, minsan, pag nabubuko, pag nabibisto, pag nasa square off na etong mga to, magpapaawa, magpapa-hero effect. Parehong-pareho ng ginagawa ni Digong. Parehong-pareho ng ginagawa ni Kibuloy. Paawa, Diyos ko po naman, kung talagang matatapang kayo, kung talagang wala kayong kinatatakutan, harapin nyo ng buong tapang ang mga reklamo sa inyo. Dahil sa totoo lang, halos lahat ng nahahatulan, guilty halimbawa, ay nasa panig ng mga pulahan, ng mga diehard, syempre, at mga pulahan nga. Ang dami-daming nasasangkot dyan sa kung anong krimen. Hindi lang po yung kahit po yung mga ordinaryong kababayan natin, na mga supporters ng mga Duterte at ng nasa Malacanang, ng mga Marcos, makikita nyo talagang sangkot. Marami sa kanila ang nasasangkot sa maraming krimen. Nabalita na, ang dami na pong dumaan sa social media at pinag-usapan ng mga netizens na kuno nga ay mga supporters ng Unity na nasangkot sa napakaraming or sa iba't ibang uri ng krimen. So eto, ibig sabihin, hindi lang yung mga simpleng or ordinaryong supporters ng mga Duterte, pati syempre yung mga noted or notable personality katulad nga natin si Badoy, si Ka Eric, si Kibuloy na andyan, si Acosta, di ba? Guilty rin yun. Abay, sino po ba ang susunod? Marami pa. O ayan, marunong naman palang mag-sorry etong si Badoy. Dahil kung hindi ka talaga mag-sorry, kung ikaw sa puntong yan, kung ikaw ay magmamalaki pa sa harap ng Supreme Court at mga mahistrado, ay siguradong yari ka. So wala kang magawa kundi mag-sorry. Sana lang yung apology mo na yan ay taos sa puso. Okay? Taos dapat sa puso. Hindi ka dapat actually mag-sorry sa Supreme Court. Dapat sa inagrabyado mo. Doon ka dapat maghingi ng paumanhin at mag-sorry. Badoy, matapos siyang hatulang guilty sa indirect contempt, kaugnay ito ng pahayag na bumabati ko sa isang judge na naglabas ng desisyon kontra sa hirit na ideklarang terorista ang CPP, NPA, NDF. Yan kasi, take note ito mga katulad ni Badoy, walang pinagkaiba talaga sa mga Duterte. Lahat ng alipores ni Duterte, ganun na ganun ang pag-uugali. Yung tipong lahat ng gusto nila dapat ay mas tupad. Dapat ay mangyari at gawin. Kahit wala namang basihan. Okay? Gusto ni Lorraine Badoy na ideklara na terorista ang NPA. CPP-NPA. Gusto mo lang. Okay? So dapat, kung gusto mo talagang isang bagay, pag-aralan mo mabuti. Gawin mong patas ang laban. At hindi yung ikaw ay agad-agad na manre-red tag at magpapahamak or ipapahamak mo ang isang grupo at isang individual. Maling-mali ang ginagawa mo. Tapos ngayon, ang lakas ng loob na mag-sorry. Ngayon, ang lakas ng loob na kuno ay, she won, we won. Dinamay pa ang buong sambayanan. Antindi mo? Good luck!